Bakit tayo babalik sa probinsya? Ang milyon? Sa akin sinong hihiraman mo pa ng pera? Manghihiram ako kay tunay kong nanay. Dagdag ng 2,000 para pambayad. Ang pagkatao, madali talagang masubukan. Ayun, nagbibigay ka ng alawan sa kanila buwan-buwan. Hindi ka tumigil sa loob ng 10 taon. 2,000 lang naman ang hihiramin. Sigurado, hindi nila tatanggihan. Pagdamitan tayo ng luma, sumakay lang tayo ng bus. Ano ang sinabi ni Mama? Sabi niya, wala si Kuya sa bahay, nag-drive ng sasakyan, kaya sumakay na lang daw tayo sa truck panghanap ng bahay. Truck panghanap ng bahay. Dumaan lang ako sa may entrada ng barangay. Nakita ko silang dalawa. Nakita mo pero di mo sinabayan? Sinong isasabay ko? Yung suot nila, puro mga luma pa nung ilang taon na ang nakalipas. Sa tingin ko, yung dalawa, malamang di na tumagal sa Manila. Hindi ko talaga sila isasabay. Nakakahiya naman. Shanzi, pakinggan mo ko ng mabuti. Sa loob ng 10 taon, taon-taon siya nagpapadala ng mga 2,000 sa kanila. Ano ka lang siya dahil sa ugali mo? Sino magpapadala sa atin mo? Kahit anong suot niya, siya pa rin ang umaasikaso ng pera ng pamilya natin. Sige na, tama na, tama na. Pumasok ka muna sa loob ng kwarto. Ako na ang sasalubong sa kanila sa pinto. Nakailang araw ko lang sa Maynila. Kaya ba mamaya kay Mama? Oo, sayang nga, pumunta pa siya sa harap ng bahay para saluhin tayo. Dala, hindi ka ba nahihiya? Da akong biniling kahit ano. Pasensya na, naabala kayo. Uy, tagalog sulat mo sa nanay. Wala man lang binili. Plano mo yatang libre ang kain at tulog dito, ha? Tuwing umuwi ako, lagi akong may dalang sari-saring regalo at nakikira lang. Tumigil ka! Hindi ka tulad ng puri-puting at sa sarili mong bahay, hindi mo kailangang magdala ng gamit. Kita mo, si Mama, lagi kang inaalala. Ang baho mo naman. Hindi ka ba naglalaba? Kung magsasabi ka pa ng kung ano-ano, mag-asawa at anak mo, lumayas na lang kayo dito. Gusto mo pa bang bumili ng bahay o hindi?